Mga kabataan naman ang naghain ng isa pang impeachment complaint laban kay Pangulong Noynoy Aquino dahil pa rin sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Ano-ano nga bang proyekto ang pinaglaanan ng pondo ng kontrobersyal na programang ito? Alamin sa ulat ng saksing si Sherry Ann Torres. Excuse me, iba ang DAP sa PDAP. Sa DAP, malinaw na hindi ninakaw ang pondo ng gobyerno. Sinikap itong gastusin para maiparating ang benepisyo sa Pilipinas. Dahil hindi kumbinsido ang ilan sa pagtatanggol ng Pangulo sa DAP paday ang pagbida ng gobyerno sa pinaggastosan nito. Tulad ng 33 billion pesos na halaga ng DPWH projects mula sa farm to market roads at local roads at mga infrastructure projects sa ARMM hanggang resettlement sa Samar at tourism projects. All these years, kung may savings, no, nagagamit mo naman eh. Did we use the savings which people have labeled as DAP? No? Did we use the savings, did we put it to good use or not? Ang masama, kung binigay sa amin at pinagbubulsa namin. Paano naman daw ang 30 billion pesos galing sa DAP na inalaan sa Bangko Sentral ng Pilipinas bilang equity infusion na ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism ay wala sa national budget? Ayon sa Budget Department, bukod sa pagpapalakas ng pananalapi ng bansa, para raw ito sa pautang ng BSP sa maliliit na negosyo. Pero sabi ng Ibon Foundation, ang pautang ng BSP ay 31 billion pesos lang o wala pang 1% ayon sa annual report nito. Bukod sa BSP, natuklasan din ng PCIJ na pinondohan ng DAP kahit wala sa national budget ang ID program at pagkuha ng dagdag na tauhan ng Commission on Audit at ang mga bagong equipment ng Philippine Heart Center. Ang mekanismong yan ng DAP ang idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Nag-allocate ang presidente ng power to allocate sa kanyang sarili. Tuwing maglalabas kami ng memo on Disbursement Acceleration Program, naglalabas din kami ng press release para malaman nila kung saan napupunta yung savings generated at anong mga proyekto ang pinupuntahan. Ang Commission on Higher Education at National Housing Authority higit ang nakuha sa DAP kesa sa inilaang pondo mula sa national budget. Sasabihin na ito ay para sa taong bayan, para sa mga poor, magpakita ng mga video ng mga bata o ospital o ganito, ganyan, na tayo dahil sa DAP, no? Sinabi ko na hindi tayo masyadong kumbinsido yung pag-increase ng economic development. Kaya umiigting ang mga aksyon para i-impeach ang Pangulo dahil sa DAP. Ang inihaing impeachment complaint ng mga grupo ng kabataan kanina, pangalawa na kasunod na reklamong inihaing kahapon. Malinaw po para sa amin na yung DAP ay perang ninakaw mula sa taong bayan. Ito po ay pork barrel overload. Po ay unlimited pork barrel ng presidente. It would add further snowballing of discontent, no, with respect to the president pagka merong second impeachment complaint. The evidence should be airtight strong. Malakas na malakas. Kasi hindi naman talaga yung magsastand sa trial sa Senado pag hindi malakas. There should be very, very strong public support. Ipinauubayan na raw ng palasyo sa Kamara ang mga reklamo. Ang mga kaalyado ng Pangulo naman, ngayon pa lang may hatol na. Even if I have not read the impeachment complaint, I would say that there is no basis. Impeaching an honest president, that is wishful thinking. Kung sakali na umakyat ito sa plenaryo, kakailanganin nito ng 1/3 votes mula doon sa halos 300 miyembro ng Kamara ngayon. Ang ibig sabihin nito, 97 affirmative votes. At kapag nakuha ang numerong yan, aakyat itong impeachment complaint na ito sa Senado, natatayo na bilang isang impeachment court. Ako si Sherry Ann Torres, ang iyong saksi.